may mga live electrical equipment, nandyan yung source of fire. Effective itong carbon dioxide fire extinguisher. So, use usahay, sometimes ginagamit ni sa class C that improve the storage. So, dry chemicals to. So, inhibiting the chain reaction. Two types sa dry chemicals, may multi-purpose dry chemical. So, pwede siya sa class A, B, and C fires. Then, ordinary and regular dry chemicals, pwede siya sa class B and C fires. So, tandaan, kung if ganito ang mga tanong, ang mga dini-discuss or nire-review, so mas better na ilagay niyo ito sa English card. Kasi mahirap to eh. Nakamute ka, sir. Example, ano yung mga fire extinguisher na ginagamit? Pwede nyo ilagay sa index card para mas mabilis yung retention. Ito yung dry chemicals. Powder. Saan kadalasan? D. Diba? Kasi ang class D na mga metals, ano eh, mahirap tong i-extinguish. So, mas better na may dry powder. So, gamit to sa class D fires, mga dry powder. Then, ito may marami. Aqueous film foaming. Ha? Nakamit na ako? Nakamit. Tingnan. Ako nakamit? Tingnan ko muna. Eh, ano nakamit? Tingnan ko be. Hindi naman. Hindi. Dugog naman. Tingnan, tingnan. Okay. Hindi nakamit eh. Baka ay yung yun. Hindi naman eh. Yan, nakamit. Aqueous film foam. Ito. Has the ability to seal the surface of burning hydrocarbon fires to prevent flashback. Usually, for flashback to, designed to use with fresh water at 6% mixture. Generally used pag mga class B na mga metals, fires, and may be applied also to class A, but less effective pag class A. Halons, generic term of halogenated hydrocarbons, sikat nito. Halogenated agents are effective sa mga class B and C fires. So, pwede nyo itong ilagay, ito yung sinasabi ko na pwede sa index card. Halon 1211. Ito yung chemicals niya, bromochloro-difluoromethane, which discharge partly gas and fluid. Halon 1301. So, kayo na magbasa. Nabasa ko ito kanina. Is the least toxic the halons. So, 1301. Classification of fire. O, dito tayo sa classification of fire. Based on source, may natural fire or providential. Tinatawag siyang providential because it does not involve direct human intervention. Meaning, by God. So, involves fire without direct human intervention. Ang accidental fire, failure or negligence. Di ba? Alam naman siguro natin itong negligence. Di ba? So, meaning, daghag. Ang intentional fire or incendiary. Incendiary, pareho lang sila. Asunto eh. One deliberately sit under circumstances in which the person knows that the fire should not be set. So, intentional fire, incendiary na. Then, undetermined, whenever the cause cannot be proven. So, usually, pag kayo ang bumbiro, so dito kayo mag-determine. Either ang fire ba is caused by natural, accidental lang ba, intentional, or undetermined. It's your choice. So, makikita man natin yan if for example, marami ang point of origin. Siyempre, sinunog talaga yan. Marami ang point of origin. Meaning, saan, oh, saan nanggaling ang sunog. So, pag ganyan, talagang kanyan.
intentional. Kasi for example, may sunog doon sa sala, may sunog sa kanang kwan sa kitchen, may sunog sa kwarto. So prima facie evidence na yan na may arson talaga. Intentional na talaga yan. So, ito. Another question. Which of the following does not fall under classifiers? Ito. None of these. Exploding gas depot. Burning nipahat or forest fire. Sige. Saan dito ang hindi belong sa classifier? So it depends on the class of fire para malaman natin if ano yung extinguishment method. Ito, ano to? May nag-answer A? Alpha ba? Sure? Ano ito? Tingnan mo na. Bravo. Fire undetermined. Siyempre, pag ikaw ang fire investigator, bakit undetermined? Siyempre, pag undetermined, hindi ka nag-imbestiga. Totoo yan. Oh. Pag ikaw ang nag-iimbestiga, hindi pwedeng undetermined. Diba? Talagsara talaga yung magbigay ng undetermined. Kasi, pag undetermined, meaning hindi mo talaga na-try yung different initiative para malaman ano yung dahilan. Siyempre, pag undetermined, hindi mo nalaman if accidental ba or natural ba or yung intentional ba. So meaning, ang undetermined, pinaka-less na talaga yan. Pero yung bawal yan sa report. Pwede ka pang kasuhan yan. Anong kaso sa iyo? Di ba? Pwede pa yung, ah, anong tawag yan? Non-feasance, di ba? Wala kang ginawa. Oh. Failure to do what the law requires, imbis na yung trabaho yan, na hanapin talaga ano yung dahilan. So, wala kang ginawa. So ito, B. Kasi itong burning nipa hot and forest fire is mga class E fires to eh. Ang gas depot is sa mga liquid, di ba? Hindi liquid gas na mga fire pwede sa class B. So, kani, bravo. Okay, that's not full man. Class A, based on burning fuels. Ang class A, ito yung mga ordinary solid materials. Such as itong mga wood, paper, mga fabrics, etc. Indicated by deep-sighted fire, mga leaves, ashes, and embers after burning. So, kani usually, yung mga normal lang ito na pan eh. Solid materials. Ang class B, iba na to. Iba ang extinguishment sa class B. Ito yung flammable liquids such as itong mga gasoline, lube oil, kerosene, paint, or thinner. Ang classifier, mga electrical appliances. So, as we observe, iba-iba ang extinguishment nila dito. Ang class D fires, metals. Diba? Creates violent reaction. O, itong mga metal, pag sinusunog to, talagang it will create violent reactions kasi may mga chemicals ito eh. So, nakakontract pa yung molecules niya. So, delikado itong mga metals. Class A, E na eagle, hindi A. Flammable gases, mga LPG, NPG. So, also creates violent reaction. Same siya sa D, class D. Pero sa United Kingdom and Europe, wag niyo itong kanana. Sa United Kingdom at Europe to. Tingnan niyo to. Pareho ba sila? Hindi. Parang pare-pareho lang. Kasi flammable liquids, flammable gases lang to. Ang sa Charlie lang nila is, di ba sa atin electricity, sa ila flammable gases. So sa quad to, Yuki to, pero hindi to sa atin ha. Kaan ko lang ba? Kinumpare ko lang ano yung different classes nila. Ito sa Australia and Asia. Sakto ba? Hindi pa rin.
o combustible gases pa rin. Then sa USA, I think ito yung ginagamit natin, di ba? So regular combustible materials ng alpha. Ang Bravo is flammable liquids and gases. Ang Class C, electrical appliances. Ang Delta o Class D, combustible metals. Ang K is cooking oils. Kitchen, oh. Ito yung ang pinakasayon. Kitchen, cooking oils. So, pag Class A, usually ginagamit niya is water. Ito yung fire extinguishing agent. Pag Class B, gamit tayo ng foam or carbon dioxide. Pag Class C, ano yung gagamitin natin? Carbon dioxide or powder. Kasi itong Class C, electricity, di ba? Pag Class D, mga special powder. So, usually, itong mga may special na mga powder, extinguisher. Ang Class E na Eagle, all agents pwede. So, methods of extinguishment. Paano natin i-extinguish ang fire? Cooling. Meaning heat absorption. So, pag mas marami yung tubig, di ba? Ma-absorb yung heat. So, cooling ang tawag dyan. So, mawala, di ba? Ma-extinguish. Then, separating the removal of the fuel. So, pag nagsusunog to, siyempre, kunin ko tong fuel. Ito ang removal of the fuel. Smothering, ito yung ginagawa natin pag nagluluto tayo. Di ba? Example, lumaki yung apoy. Lagyan ng taklob. Itong taklob, smothering tawag. Expelling oxygen. So, meaning, ipawala ang oxygen. Then, inhibition or the interruption of chemical chain reaction. So, yan yung methods of extinguishment. Strategies used in firefighting. Locate the fire. Siyempre pag hindi naman natin ma-fight yung fire, pag wala natin, hindi natin alam saan yung fire. Then, after locating the fire, ito yung ginagawa ng DP, confine the area. Meaning sa confine the area, walang dapat na mga bystanders na makapasok kasi dangerous na. After, extinguish the fire. Then, expose. Factors to consider pag mag-extinguish ka. Ang time, tingnan natin time. Ang weather. Ang fire, gano'ng kalaki. Occupancy, sino yung nakatira dyan. Then, if walang ventilation, so para malikayan yung backdraft, so lagyan ng ventilation. So these are factors to consider in extinguishment. Ito yung ventilation. No? Tingnan nyo, hindi siya pumunta sa door. Ano yung ginawa niya? Dinagyan niya ng bangag. Ano yung bangag? Yung buslot ba? Sa Bisaya pa. Binroke, na-broke niya yung sa ceiling. Diba? Sa roof. So, para maka-provide ng ventilation, then ma-avoid yung tinatawag natin backdraft, yung pagsabog. Butas. Hindi ko marunong sa Tagalog eh. Butas. Ah, pwede. Sige, pwede yan. Pwede vertical, pwede horizontal. Ang horizontal is yung sa mga windows, mga doors. Pero pag doors lagi, hindi mo diretso. O i-direct na kunin mo or i-open mo. Bawal yan. Posibleng pumutok ang backdraft. Vertical ventilation. Ito. Must work from the top to bottom. Ito yung sinasabi ko. Ang cross horizontal ventilation, use if gas have not reached the higher level through the opening of the window. So, for example, doon pa tayo sa initial stage. Diba? So, initial pang. So, meaning, hindi pa nakapunta ang gas sa higher level. So, pwede lang cross horizontal or ventilation method ang gagawin natin sa ventilation. Then, we have mechanical force ventilation. Wala to. Methods whereby a device such as a smoke ejector is utilized to remove faster excessive heat and dense smoke. So may sa mga building, di ba? Ang BFP nagre-require nito na i-inspeksyon na nila
minimum lang na standard na nandyan sa building code para, di ba, pag may mga negosyo, commercial, hindi sila makakuha ng business permit pag walang permit or certification sa BFP na yung building nila is free from any dangerous fire o disastrous fire. Di ba? Mm. Pwede silang maglagay ng mga mechanical force ventilation. For example, mga sprinkler. Di ba? Smoke ejector. So factors to determine the location of the pinning. First is the location of intensity fire. Saan yung mas marami or mas intense yung fire? Highest point of the roof. Tingnan natin yan. Direction of the wind. Existing exposure. Kasi pag direction of the wind, example is ito yung isang ka-building, ito rin yung isang building. So meaning, titingnan natin saan galing. Bakit nasunog itong isa? Because of direction of the wind. Posibleng na-capture niya. So, yung nasunog is hindi yun ang location of the pinning, the fire. So, ito yung mga i-consider natin. Extent of fire. Obstruction, if mayroon. Mhm. Tingnan nyo. Basic tactics in fire extinguishment. Ito tayo sa basic tactics. Rescue. O, tingnan nyo to ah. Tingnan nyo to ah. Once we say rescue, any action taken by the firefighters to remove occupants. So meaning, ang ni-remove mo is ang occupants building to a safety place. So first na gagawin mo, pag ikaw ang investigator sa fire, tingnan mo na muna kung may tao. So, pwede mo rin siyang i-rescue. Then, overhaul. Ano yung overhaul? A complete and detailed check of the structures and materials involved in the fire to make sure that every spark and ember has been extinguished. So, overall yan. I-check natin yung mga detailed structures and materials na nasunog or na-involved sa fire to make sure that every spark and ember has been extinguished. Kasi pag may spark pa yan, may possibility na mag-create pa yan ng heat. Na pag may fuel na lalabas, posibleng lumaki na naman. So, overhaul, meaning titingnan lahat. Parang sa motor nga, di ba? Pag motor, na-overhaul yan, meaning tinitingnan lahat. Ano mo na? Parang malapit ng ano to ah. Charge ko muna to. So, yan ang overall ah. Ang salvage, ano salvage? From the word salvage. Yung iba, akala nila salvage, patay. Extrajudicial killing. Hmm. Once we say salvage, ano salvage? I-con ko muna. Okay, nag-charge ako eh. Okay. Once we say salvage, ano to? Preventing excessive damage by fire. Oh. So, meaning, kukunin mo lahat ng mga property doon para ma-prevent ang excessive na damage because of fire. Hmm. Types of ladders. Oh, ito yung mga ladders. Ground ladders is ginamit ng mga bumbero eh. It is used for rescue above or below ground. For ventilation, pwede ding gagawa ng ventilation para ma-avoid yung ah, pagsabog. Thin area ladder, mounted on turntable, capable of extending, pwede siya mag-extend. Especially sa mga building na mataas, capable of extending up to 100 feet. May have 3 to 4 metal fly sections. So once you say metal fly, ito yung sa taas eh. Ladder that can be raised or lowered by hydraulically controlled cables. Pwede hydraulically. Kung siya natag-hydraulically, ito yung parang water base na pwede siyang ma-extend. Pero usually ito sa mga may malaking building, di ba? Yun kanila. So street ladders ito.
Also called assault ladders, may hook siya. It ranges from 12 to 16 feet. Common size for 14 feet. Sheet ladders tawag dyan. Extension, ito yung may consist of bed and one or more fly ladders. Ang bed, ito yung sa ubos na part, sa baba na part. Ang fly is ito yung may extend to ranges up to 35 feet. Kalasan sa extension ladders. So, Tormentor's extension ladder that has a staple. Ang Bangor ladders, extension ladder over 35 feet. So, mas mataas. Attic sila. Ano yung attic? Sir, yung nanguyab, sir, attic. Attic lang. Ang attic ladders, ito, provides means of reaching an opening for those places which are difficult to reach without a special ladder. Uh, it can, ano ba? So it can be folded or collapsed. Pwede siyang ma-folded or pwedeng i-collapse for a small room or closet. So ito is appropriate for small rooms. Wall ladders best used in rescue where ladder is already fall short or injured person. So ito yung mga wall ladders. Kadalasan naka-attach sa walls. Ano yung purpose ng ladder? For rescue. Diba? So yung strange line in a fire building. To provide ventilation. For example, para ma-avoid yung backdraft. Ventilation. Para makakuha ng ventilation. Yan yung purpose ng ladder. Parts of a ladder. No, ladder snakes. May bid ladder, the lowest section of the extension ladder. Siya yung sa lower portion. Fly ladder yung sa top. Ang butt, the bottom end sa ladder. Ang heel, the part of the ladder that touches the ground, yung nakatouch sa ground. Halyard, ito yung rope, sa extension ladder. A rope or cable used to reach the fly ladder. Kasi bid to fly. So, bid to siya, fly. So, may rope na ginaganyan, halyard ang tawag dyan. Then, pole or dog, the mechanism will get to identify ladder that blocks the bed. So, siya yung magla. Pole or dog, siyempre, ilalak naman to kasi pag hindi inalak, of the ladder that is used for climbing. Itong hagdanan. Top tip, top part of the ladder. Hooks. Itong hooks, ginagamit to, for example, gusto mong abutin ang roof. Then, maliit lang ang ladder mo. Pwede kang magamit ng hook. Stops made of metal or blocks used to prevent the fly of an extension ladder from extending out rather farther from the ladder. So, stops. Guides, ito yung light metal strips of an extension ladder that guides the fly ladder while it is being raised or lowered. Ito yung nakalagay sa guide nasa side na pag binira ng halyard. So, siya yung mag-guide sa fly ladder. Guides. So, fire protection system, I think, and I know na alam niyo na to. Ito makikita natin sa industrial security. Mga sprinkler system, one of the kanang requirements for sa mga building inspection. Ito requirements na ito ko. Initiation detector, then may photoelectric smoke detector, projected light beam. O sunog to, hindi to yung sa intruder, yung pumapasok sa sunog to. Requirements talaga to. Basta building talaga, in commercial building, maraming tao, need talaga nila na mag-secure ng clearance or inspection sa BFP. Hindi basta-basta. Then heat detector, fixed temperature. So arson investigation, ito yung sa batas na arson investigation.
So, arson, the willful and malicious burning of all kinds of buildings. Yan. So, arson, which means to burn. So, ibibigay ko to ni Sir Wikla. Ito yung elements of arson. Actual burning took place. May nasunog talaga. So, may malicious intent. The actual burning is done by persons legally or criminable. Kasi pag hindi persons legally uncriminable, so, well, hindi man siya kakasuhan. Pag legally liable, ito yung mga, ano eh, ang pareho sa atin, di ba? Mga sa 18 na. So, wala namang extinction of criminality sa atin. So, ito yung mga criminally liable. Ano yung mag-constitute ng action? Burning, diba? Willfulness, done intentionally, malice, motive, moving power, intent. Ito yung mag-constitute sa rason. So, ito, nakalagay dito, hindi ko man na-edit to eh. Wala daw prostitute, wala, atintid pa nga eh. Babae yung naglagay dito. So, may frustrated action. So, sa last ko to na discussion, may frustrated action ba? Yes. Kailan siya na matawag na frustrated action? If parehong-pareho siya na ginawa niya, itong taong to, makasuhan ng frustrated action, pag pareho yung ginawa niya sa itong president na kaso, meaning jurisprudence na noong una, itong USA or People of the Philippines versus Valdez. Tingnan niyo ito ha. Ang People versus Valdez, GR number 14128. May jutsak or rag siya na sinok, may nagsok siya sa kerosene oil. Then, ginamit niya to. Sinilaban niya, then, nasunog siya, naagapan. So, ang tawag doon is frustrated arson. Tsaka lang siya matawag as frustrated arson pag ganito ang atake ng arsonist. Meaning, may similar, di ba? Similar in nature eh. Kasi sa Starry diseases, once you see Starry diseases, ito yung mga preceding na kaso na pag, sa title, People versus Valdez. Pwede niya ipan yan. People versus Valdez. GR number 14128. Tingnan niyo yung kaso na yan. Wherein, si Valdez, itong si Valdez, may nakuha, yes, versus Valdez. Wherein, may nakuha siyang jutsak or rags na naisok niya sa kerosene oil. Then, nilagyan niya doon, sinunog niya. Pagsunog, naagapan. So, nakasuhan ba siya doon? Yes. Proceeded arson. Pero pag hindi ganun yun, ang nature of acts ng ginawa ng arsonist, walang proceeded. Dapat ganun na ganun. Di ba? Dapat may nasok sa kerosene oil din, nilagyan dyan, nasunog niya. So, yan yung proceeded arson. Ang consummate, siyempre, one of na makita natin sa consummated is all of the elements of the crime is na-execute. Then, na-accomplish na. Before the fire was put out, part of the building was burned. Pwede na siya. Consummated arson. So, mere charring of the wooden materials, for example, ang wooden materials, may charring, may uling na, constitute consummated arson. Tandaan to. Diba? So, again, alas 10 na. Thank you for listening. Bukas naman. 3 days ako dito kang Sir Reply. So, Sir, salamat kay thank sir. you for listening. I hope and I think may nakuha kayo kasi active kayo eh. Thank you so much sa pakikinig. So, part of my reason nung naghawa Thank ko sa PNP is to educate others. Yan thank yung pinaka-reason talaga para ma-share kong knowledge ko. Salamat kayo.